salamat na lang nga gila dako nga ginatong kaya ada. Sir, nung umaga na po, sabi namin sa kanya, dalhin namin siya sa ospital, ayaw niya. Pero pinilit namin siya. Ano ba ang nararamdaman niya kanina? Wala po sir, di naman po siya nagsasalita. Kagabi po, nung pinakakain po namin siya, sabi niya, ba't niyo ako ginigising? Bakit niyo ako ni-istorbo sa pagtulog ko? Sabi niya sa amin. Sabi naman po namin magkakapatid, kakain ka lang nanay, tapos inom ka ng gamot mo para gumaling ka. Sabi namin sa kanya. Pero ayaw niya. Ngayon, ayaw niya nang kumain. Pinilit po namin na kumain. Kinain naman po niya yung pagkain niya. Tapos yung huling sinabi niya po sa amin, sinabi niya po sa akin, huwag ko daw po hayaan na mawalan daw po siya ng stock na oxygen. Huling message niya sa'yo. Tapos inutusan ko naman po yung kapatid ko at saka yung asawa ng kapatid ko na bumili po sila. Pumunta naman po sila. Bumili sila. Yun lang yung last na sinabi niya po sa akin. Pero kagabi okay pa siya. Opo, kumain naman po siya kagabi. Tapos yun nga po, yung pinagtataka po namin nung lilinisan po namin siya, palitan namin po siya ng diaper niya. Ayaw niya po. Ayaw niya. Ayaw na pati yung damit niya, ayaw na ng palitan, wag na. Ganyan na yan, sabi niya. Sabi niya. Opo. Tapos kanina po nung umaga, papakainin na po namin siya. Hindi na may buka yung bibig niya. Tapos sinisip-sip na lang po niya yung sabaw po ng lugaw na ipapakain sana namin. Pero naman po niya, dinudura naman po niya. Ayaw niya na talagang kumain. Ngayon nagtataka na po ako. Kinakabahan na po kaming magkakapatid. Sabi po, dali na natin sa ospital si nanay. Sabi ko sa mga kapatid ko. Kaya hindi na rin po sila pumasok sa school. Papasok sana sila kanina. Kaya lang, kinabahan na ako. So, pinasandal ko po si nanay sa dito ko kanina. Hindi na po siya talaga umaano. Anong oras nangyari ito, yung dinala nyo dito? Hindi po namin hindi ko po alam sir kung anong oras na po kanina dinala namin. Pero nung nawala na po siya ng kanina pong 10-15 ata yun. So may na to, mayroon siyang ba yun? Yung tawag doon Ate Ruby? Death certificate. Tapos na yung death certificate. Tapos na? Hindi ko po alam, si Lorna po yung Nasaan si Lorna? Wala po si Lorna, may pinuntahan po sila. Pumunta sa teacher po ata nila kasi tinawag sila, may ibibigay daw po ata. Doon na lang po sa yung gusto ko po yung hindi na po siya umano. Doon na lang po sana sa kapatid namin malamayan siya. Saan ho yun? Sa bahay po ng kapatid namin. Dito rin sa Lipgutan? Opo. O sige, kung ano yung plano nyo, susundin lang namin kung gusto nyo siyang iburol doon. Kasi yung tinitirhan niya ngayon, masikip man Tumutulo. Dinagyan nga lang namin ng plastic yun para hindi tumulo na dun sa Alam na ito ng mga kapatid niya? Opo, sinabi ko po sa kanila kanina. Nung isang araw pa po kasi sinasabi ni nanay na nung isang araw po sinasabi po ni nanay na sabihin ko sa mga kapatid niya na nanihina na siya. Tapos sinabi ko naman po agad yung reply naman po ng pamangkin niya, hindi daw sila agad makapunta kasi wala pa daw mga ibang mga kapatid niya. Pero ngayon alam na nila na wala na si nanay. Opo. Nasaan yung ibang kapatid mo? Yun sila. Nasaan? Lorna. Monica Lorna. Ano episode? Ang buka kami. Kasi nga
Di Jason, Nikki, awan dyan. Veron. Matagal mga teachers. Bigay ng mga teachers nila. Galing ka sa school. Opo, pinatawag po nila kami na natulong daw po sila, si Russell po, na napatulong daw po yung pagbuhat niya po Rinaldia po, na kiki usap po hira. Sa po nga napakianak ko may daan na kay bangin po hira ko man nga hira kapitan. Po ni Raria. Po, binabantay lang po namin si nanay. Binabantay lang po namin dito. Na? Respiratory failure. Sino kadwa ni Jai? Baka nabigla ano. Opo, kasi kanina pa po siya kaya nga po kahit magbantay man lang po kay nanay, ayaw ni nanay kasi alam naman po niya yung ano ni Veron. Pero siya po yung nagpipilit kasi na sasama kahit po kanina ayaw po namin na sumama siya. Ayaw naman po niya, gusto niya sumama kaya sinama na lang po namin. Ito saan galing ito, ate ano? Bigay po nila yun po sa record station daw po yan. Oh, ito yung ano niya, causes of death, respiratory failure. O itabi nyo to, pupunta kami sa funeraria, tapos magpa-process tayo para ma-imbalsa mo siya, maano yung katawan niya, ano. Sige po, sir. Ano ba to, Ate Ruby, pupuntahan dito? Tayo ang pupunta doon. Nakikipag-coordinate tayo Yan, damanan mo na. nakikipag-coordinate tayo sa funeraria para sila ang kukuha Ada sa kami dati bangkay nakaskas ni namin Nanay man. Lilia po. Salamat po. Kiramay Salamat po kami. kasi nandito po kayo na tumutulong po sa amin. Kasi kung wala po kayong tumutulong sa amin, hindi po namin alam na magkakapatid kung ano po gagawin namin. Sabi niya sa akin nung Friday, kasi gabi na ako umuwi, parang nararamdaman na niya na parang nangihina na siya, parang hindi na daw magtatagal. Matagal na daw yung 1 week o 4 days. Tapos sila kasi pumunta ng palengke. May pagkakataon kami makapag-usap. Ang bilin niya kasi, parang ako nararamdaman ko rin na parang bibigay na. Ano Kasi- po kayo ni Nanay Lilia? Side ng tatay ko, parang auntie siya. Okay. Tapos side naman ng tatay nila Lorna, tsuhin ng mister ko. Kaya ang Kayo ginawa, lagi ang kasama ni Nanay opo, Lilia. habang wala pa kayo, kami yung pabalik-balik sa Ever MC. Yung dati. Lahat ng, para lang mairaos ko siya. Ang problema na naman kwarta, yung problema na namin yung pera kasi lahat private ang sabi. Saka kayo dumating, sabi ko, malaking hulog ng langit talaga kayo na dumating kayo. Kasi lahat kasi gastos. Kasi kaming dalawa, nangihingi ako, mabuti na lang dumating kayo. Tapos sabi niya nung Friday na, hindi na daw niya, parang hindi na siya magtatagal. Ang sabi niya, kaagad na lang daw siya iburol. Hindi na daw paabuti ng mga ilang araw kasi ang naawa siya sa mga bata. Sabi ko sa kanya, hindi pwede kasi may mga kapatid ka pa naman na dadalaw sa'yo. Kailangan talaga, sabi ko, wag mo na pag-usapan yung mamamatay ka kay para naman malakas pa siya. Sa tingin ko, pero nakikita ko yung mata niya na parang malabo na. Tapos yung mga kamay niya habang nag-holding hands kami, yung malalamig na. Tapos namumutla na. Basta ang bilin lang niya sa akin yung mga bata, huwag daw maputol yung pagpapaaral ko, kailangan daw. Kasi 3 pa yung nag-aaral. Kailangan daw, kasi nagtitiwala siya sa akin mula sa simula pa kasi. Kasi parang din siya sa tatay ko side, may magkamag-anak pa sila. Kaya hindi ko siya, doon na ako bumiti medyo nung dumating na kayo. Atin nga, kanan. Irene po, Irene Honggaya Dison po. Yung asawa niya, tatay ni Lorna, tsuhin talaga ng mister. Kaya ganun na lang yung namin. Kaya sabi ko ngayon, sa ganito na,
kayo talaga yung napakalaking tulong na dumating sa buhay nila, lalo na sa mga bata. Basta ang sabi niya sa akin nung last Friday na pag bumigay na siya, hindi daw paglamayan, kaya naaawa siya sa mga bata na walang kapera-pera. Opo, Yung panggastos. panggastos. Sabi ko nga, nagbiro pa nga ako, wag kang mag-alala, sabi ko, nandyan pa man sila, Sir Pony. Oo. Pero nag-usap pa talaga kami, matagal kami nag-usap. Pinangako ko pa nga siya ng magugulay niya ng mga dahon-dahon. Pero sabi niya, hindi na daw siya kakain. Yun lang ang bili niya sa akin, kailangan daw na. Sabi ko, kukunin ko yung mga kapatid mo doon, kay doon sa amin, nandun din yung mga kapatid niya sa Putong. Nung manawagan ako, wala man nag-reply na pupunta. Habang gusto ko magkausap-usap sila, habang nakakapagsalita pa siya, wala man dumating na Para kapatid. sana magano sila, no? Opo. Banding muna. Oo. Yun ang gusto kong sabihin nung pumunta ako sa kanya. Tapos sinahawakan niya yung kamay ko ng ng maigpit. Sabi niya, salamat daw. Hindi daw niya kaya kung wala ako. Kasi ilang buwan mula pa ng April, May, June, July, August na kami. Nung kayo na talaga, doon na ako kami bumitaw. Pabalik-balik doon. Kasi ang hirap-hirap pumupunta kami ng Everest. Mga inutang ko yung pinamamasahe namin. Tapos nangihinga ako ng makakain niya habang nandun kami sa Everest. Hindi kami kumakain hanggang sa nakakauwi kami. Umuwi na kami alas 9 ng gabi. Kaya sabi niya sa akin nung last Friday, Erin, maraming salamat sa lahat. Pinagkakatiwala ko sa iyo, mga anak ko. Sabi niya. Tapos, nung last, hindi nagtagal dumating yung mga anak niya. Sabi niya, pakisabi kila Sir Pony, Aldina, baon daw niya lahat, ang kabutihan niyo, kung saan siya mapunta. Nagkaroon kasi kami ng pagkakataon makapag-usap kaya wala man yung mga bata. Hindi niya mas parinig sa mga bata na aalis na siya. Ayaw niya iparamdam yung... Opo. Sa akin niya lahat sinabi. Sabi niya, sabihin ko daw kay Sir Pony na maraming salamat. 3 beses niya sinabi yun. Habang hinahawakan ko yung kamay niya, pakisabi kay Sir Pony, maraming salamat. Sabi niya gano'n. Kung alam ko lang kasi na namamatay na siya ngayon mismo, patatawag ko dapat kayo na makapagpasalamat talaga siya ng personal. Yun talaga ang gusto niya, na makapagpasalamat siya ng personal bago man siya umalis. Para sa akin kasi ang hirap, kasi mula nung naramdaman niya nung April, saka na kami nakapagsimula na paalis-alis. Ang nakakahirap doon kay lahat ko man hiningi yung mga pinamamasahe namin, pero walang kain-kain. Magbaon man kami ng biskwit, hindi pa rin namin makain kasi priority sa amin yung pila para makaaga. Pero ang pinaka-importante nung last Friday, gabing-gabi na ako umuwi, nagpapasalamat daw siya sa inyo, lahat daw ng tulong niya. Bili niya talaga sa akin yun. Kaya kaagad ako nanawagan dun sa amin sa Putong, yung mga kapatid, kasi nararamdaman ko na mga ilang araw na lang. Yun na lang kasi ang masakit, na pag mahirap ka, parang ang dalang ng may isang tao lang na talagang magpupokus sa'yo na tumulong. Pero kahit paano naman, mula nung May,
hanggang sa pabalik-balik kami hanggang August. Marami naman doon sa amin sa libutan, maraming tumutulong. Nagbibigay ng paunti-unti pera at saka mga pagkain. Pero nung dumating na kayo, nagpapasalamat talaga yung mga tao doon na si Sir Pony daw dumating sa kanila kasi sir, ang hirap kasi na wala silang tatay. Tapos ako naghahanap ako ng makakarami ko habang aalis kami. Wala man sa akin tumutulong. Kaya yun ang nakakasakit na mahirap ka. Mas lalo ka pang naghihirap. Sabi niya nung Friday, Irene, sabi niya ganun, last ko nang istorbo sa'yo to, sabi niya, wag ka nang gumawa ng gulay, sabi niya ganun, kaya hindi na ako kakain. Tapos nagpapunas na lang siya sa mukha niya ng wipes, tapos ipinaano niya yung buhok niya sa akin, naglambing pa siya. Tsaka yun ang paulit-ulit niya sinasabi na pasalamat daw sa inyo, sa'yo daw. Wala po yun. Maliit na bagay. Kung sabi ko nga, kung maaga-aga lang namin siyang nakilala, okay lang po yun. Salamat po Sir Tony sa lahat-lahat po. Ikiramay po kami. Salamat po. Ayun, karamay. Kesa kayanin mo, ikaw daw malina, kayanin. Parang si Beron andun, mahina yata. Si Beron hindi nakakayanan. Asma po, opo. Ay, natake ng asma. Hindi po siya makahinga, tapos Nanginginig eh. opo. Tapos hindi po makalakad. Sino kasama niya doon? Hindi po kila Yung tita tatay. nila, yung isang siya hindi nung Mr. Kapag servisyo Okay. ka mo kanim nanay. Magpakatatag ha, magpakatatag kayo. Ito si Lina. Lina. At saka si Veronica mahina, nandoon na di makakilos, natutumba, Nanginginig eh. nanginginig sa gulat siguro. Kay kakadoon kanira anyo sa kaya. Nakadto kami yan. Sige ha. Salamat naman Kuha tayo ng punerarya. Opo. Salamat. Sige. Let's go Kaponi. Kuha tayo ng punerarya. Para ano na siya, mabihisan. Meron pa tayong damit, mamili? Opo, sir. Nasaan na? Ando na sa motor. Okay, let's go. Ayan po Kaponi, dito tayo sa anyo sa funeral services. At yun nga po, ipapa-service natin si Nanay Lilia para sa kanyang burol. Ayan, nakapag ano tayo Kaponi, nakapag-process tayo sa kanyang funeral service. 20,000 po yung pinaka mababang range. Kasama na doon yung imbalsamo, tapos yung kabaong, yung tarpaulin gamitin doon. Tingnan pa po natin kung ano po yung kakailanganin ni Nanay Lilia. Meron tayong resibo pa po ni dito ni Nanay, ikuha ng details ni Nanay. May dahin kuan, bili. May text sa Palda. kung ano na natin ang Balik. Pwede na ano. Thank you Mitch dito sa mga binigay niyong damit. Yung iba sa mga ano natin, gift giving. Ito magagamit ni Nanay Lilia. Thank you po. Iwanan natin dito. Pwede na lang ako number 2. Our love and prayers. Number 2. Dede sir. Yun yung malaki. Yung may stand. Oh. Kaya nalagay ka ng stand. Pambaw-baw. Ariyo na sir, aniya prop. Opo, salamat. Babalik ka naman mga 3:30.
Nagpagawa tayo ng ano po itong bulaklak para mamaya pagdating doon sabay natin dadalhin. Balikan na lang namin ng 3:30.